Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. Napakawais talaga, Coach Oli, ni Pangulong Duterte. Galing. Hindi ba? Inilagay niya yung issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Coach, pero alam niyo ba, ang pinaka nakakabilib sa lahat, yung hindi natin inaasahang pagdagsa ng tao sa sa The Hague, the Netherlands. Grabe. Sobrang dami ng tao. Alam nyo, bigla daw nabuhay yung turismo sa Rotterdam. Sa may bandang Rotterdam kasi yan. Bigla daw nabuhay yung turismo. Sold daw yung fully booked yung mga hotels. At pati nga daw yung mga bus, kasi sinasabi ng mga subscribers natin doon, isang buong bus, minsan, mga Pilipino ang sakay, pero hindi na magkakilala, doon na nagkakilala. So, ito talagang at hindi lang dyan sa The Hague, nangyari din ito sa may Vancouver, Canada, at sa Japan, kung saan nandoon si Banat Bay. Banat Bay. Grabe. Yung talagang pagsasama-sama ng mga tao at grabe din yung kanilang pagtangis, pagsigaw ng Bring Him Home. At ayan nga, kahit gaano kalamig dyan sa may Vancouver, Canada, grabe. O nag-i-snow talaga pero nagmarcha pa din sila dyan. At yun nga yung sa The Hague, nakikita natin from Paris, from Belgium, yung iba, nagpunta sila dito para magpakita ng suporta. At first time ito, Coach Oli, dyan sa The Hague na dati kasi, pag merong isang pinuno na luwabag sa karapatang pangtao at ang kaso ay crime against humanity, pag dinala mo dyan, usually, yung mga taong nagpoprotesta, yung pro sa pagkakakulong noong isang leader na yon, doon talaga sila nagrarally dyan. Pero this time, it's the other way around. Yun pong inaakusahan ng crime against humanity, nagpunta yung mga tao dito, nagtipon-tipon para manawagan sa korte na mahal namin yan. Kilala namin yan. Sino ba namang leader ang pupuntahan ng ganito karaming tao? Absent ka. Babiyahe ka. Alam mo ba, Coach, ang biyahe dito, 9 to 14 hours daw. Yung ibang mga nagpunta rito kaya nag-hotel na sila. So, kung yung iba nagpoprotesta, etong mga Pilipino dito, pinagbubunyi si Pangulong Duterte. Sigurado ko, litong-lito, yung mga taga-ICC, at ayan na nga, pinipick up na nga ng mga international vloggers and media, etong istorya na ito, napakawais talaga, Coach Oli, ni Pangulong Duterte. Galing. Hindi ba? Inilagay niya yung issue na dating local lang, inilagay niya sa world stage. Dahil sa ginawang iligal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, hindi na rin napigilan ng mga Pinoy sa Canada na maglabas ng kanilang hinaing sa Marcos administration. Narito ang balita ni Merx Buzarang. Hindi mabilang sa dami ng OFWs at Filipino immigrants dito sa Toronto ang nagtipon-tipon at nagkaisa para sa panawagang Bring FPRRD Home. Libo-libo mga OFW galing sa iba't ibang parte ng Canada ang nagtipon at nagbigay suporta para kay FPRRD. Hindi naman maiwasang maiyak at maging emosyonal ng iba nating mga kababayan. Ang masasabi ko po sa administrasyong ito, hindi po kayo fair. It's so unfair na ginawa niyo ito sa isang tao na halos ipagtanggol ang bayan natin. Halos ibigay niya ang buong buhay niya. Sa loob ng 6 na taon, ano ang ginawa niya? Lahat ng mabuti para sa lahat ng taong mamamayan, para sa lahat ng Pilipino. Ginawa niya ang kung ano ang makakabuti na hindi nagawa ng mga nagdaang administrasyon.
Samantala dahil umaapaw ang mga tao, napilitang ipasara ang entrance sa park at maraming mga kababayan natin ang natikitan sa parking lot, pero ika sa karamihan sa kanila ay ito ay ayos lamang hanggat makapagsuporta sila sa dating Pangulo. Illegal ang ginawa nila at hindi maganda ang pagtrato, hindi binigyan ng due process. Nandito kami ngayon, nagkakaisa. Ipaglaban namin si Tatay Digong. Illegal po ang kanilang pag-aresto sa ating former President Tatay Digong. So, sa kabila ng kanilang pagkasinungalingan na wala daw silang involvement, pero kitang-kita naman na sila po ang nag-facilitate. Kaya sana lang po, hindi po mangyayari kay Bongbong Marcos ang ginawa niya kay Tatay Digong ngayon. So, sa lahat po ng mamamayang Pilipino, patuloy lang po nating suportahan si Tatay Digong sa ating mga panalangin. Magpakita po tayo ng ating protesta kahit sa inyong mga Facebook. Pakita nyo po, ipapakita nyo na kayo po ay tayo po ay tumatayo sa likuran ni Tatay Digong, na tayo po ay sumusuporta sa kanyang ginawa nung nakaraang siya ang presidente sa war on drugs. Kasi po nakita mo natin ang magandang resulta nito. Naging tahimik at ligtas po ang ating mga kababayan. Alam nyo, ilang araw akong hindi kompleto ang tulog sa kaisip dahil lang binoto natin yan eh. Marami siyang ginawa at ang pagbabago na ginawa niya sa Pilipinas ay napakaganda. At para tratuhin siya ng ganyan ay hindi karapat-dapat. So this is a total blatant violation and a political prosecution. Meron ring mga kababayan ang nagpakita ng kanilang suporta kay Pastor Apollo C. Quiboloy. At sa kabila ng masamang panahon, hindi ito naging hadlang para sa ating mga kababayang Filipino na ipakita sa mundo ang suporta ng mga OFW dito sa Canada para kay Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, mula dito sa Canada, ako si Merx Busarang, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMNI News, Toronto. O ano kayo ngayon? Nagmamakaawa na kayo sa taong bayan? O kasi mali yung mga pinagagawa nyo dyan, mas mabuti pa mag-resign na lang kayo habang hindi pa lugmok yung Pilipinas. O ano, makikiusap kayo sa mga OFW? Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos, pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito,
Isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. And I hope that our present respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News.